Paragon sa baba. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga dadaanan natin para ma-feel nyo yung vibe dito sa Tasmania. Kung sakaling dito yung state na nag-sponsor sa inyo ng visa, turn left. ganito yung itsura ng Tasmania, Hobart. Puro landed house. Although dun sa city, sa CBD, yung sa area ng pinag-stayan namin, mga building talaga doon. Pero dito sa area na to, landed house na. Ang lalaki ng bahay, no? Ang lalaki. Ang laki. Ang ganda ng... Ay, ang ganda, oh. Tapos alam niyo yung mga kalsada dito, magaganda. Lahat parang inayos, no? Tsaka malinis, no? Pero paahon eh. Yun nga lang, kasi nga parang bundok-bundok kasi dito sa Tasmania, kaya talagang aahon ka. Stay in the right lane. CBD na to. Ayan, may Ibis Hotel, Travel Lodge. Bandang dito na rin yung hotel na tinuluyan namin sa kabilang street lang. So, ganyan naman dito sa CBD, mga building din naman. Ano daw, St. Joseph Church? Catholic kaya yun? Check nga natin. Tasman Bridge. Kasi yung Lindes Farm ay nasa kabilang side ng Hobart. Kanina ko lang to nakita nung nagre-research ako ng pwedeng puntahan. Napansin pala namin dito walang toll dito. Ibig ko sabihin sa walang toll dito, so at least 'di ba parang bawas na sa isipin mo na gastos yung pagbabayad ng toll. 'Di ba? Kasi sa Sydney, ang daming toll. Bahay, ang ganda tingnan. Hindi ko lang sure kung kita sa video, pero yung layering ng bahay kasi nga nasa kabundukan eh. Yung mountain na yan sa dulo, yan yung inakyat natin. Oo nga, no, dyan tayo nanggaling. Dyan tayo nanggaling. Yung pinakataas na yun, oh. Ang ganda, oh. Yung, ayan, dyan pa. Further, paikot pa. Ang ganda ng mga bahay, oh. Parang sobrang laid back talaga. Ayan na, motor club. Motor yacht. Motor yacht club. Meters, turn right on. Kaya nandito naman tayo ngayon sa Anzac Park. Wow, ganda. Ha? Ganda, no? So, doon tayo galing sa Mount Wellington, tapos nag-drive tayo dyan sa tulay. Tasman Bridge ang tawag. Tapos yan, nandito na tayo ngayon sa Anzac Park. Naghanap tayo ng makakainan ng lunch, pero ang ganda ng view lang. Mayroong mga naka-display, oh. Propeller. Museum din eh, no? Oh, para siyang outdoor museum. Sa Vietnam War pala yan, yung propeller na yan. From De Havilland, Caribou. Ganda ng parke na to, no? Ano lang? Nakalagay. Oo, ayun, no? May museum. Wala. Ang ganda, oh. Wow, ang ganda ng flowers. Ang ganda naman ng flowers. Sobrang daming starfish, oh. Hindi ko alam kung kita nyo sa video, pero ang dami. Ayun, wow, ang laki ng starfish na yun. Ayun, oh, ang laki. Oo nga, ang dami, no? Ayun, ang lalaki dun, no? Oo, ito malaki. Ayun, ang laki. Ayun, laki. Hindi ba? No? Oo. Yun, oh. Yun pa. Dito pa sila nakatira. Ay! Nakakakilabot. Parang ano? Nakakilabot sila. Eastland Shopping Center. Ayan, dito naman tayo ngayon sa Eastland Shopping Center kasi magla-lunch tayo. Meron ditong Pet Bar, may Big W, Woolies, Coles, may KFC din. Ano pa? Oops.
Park muna tayo, tapos bili tayo dyan sa Banjo ng scallop pie, yung sikat dito, para matikman na natin. Pwede yata ako mag-park dito ah. Oo, tapos dyan tayo mag-park. Bili kami ng dito sa Banjo's Bakery. Try namin yung scallop pie nila dito kung masarap. Kasi scallop pie yung talagang produkto dito sa Tasmania. Sige, try mo na. Hindi natin. Mainit na makapal. Ang isang ganito ay $4? $8. Ah, mahal pala, $8. Oo, 8 siya. Against the light ka pala. Sarap. Ano laman? Parang creamy. Sarap yung Crust. Masarap na rin. Hindi siya naghihiwa-hiwalay. Ayun yung scallop. Hindi ko pa nakakain. Ito natin. Anong lasa ng laman? Parang sopas? Parang mala sopas. Curry siya eh. Nakalagay. Curried scallops. Ito. Okay naman. Apa? Against the light. Sarap. Yeah. Nagustuhan ko. Ayan, itong nakahiwalay na structure na to, part pa rin siya nung Eastland Mall. Nandito yung cinema, tas may Subway, Nando's, tsaka iba pa sigurong kainan. So, kain tayo sa Nando's. Ayan, nakakain na kami dito sa... Una, tinikman namin yung Banjos o Banjos ba? Na pie, yung scallop pie. Okay naman kay Dale Pasado. Tapos sunod, kumain kami ng konti. Isang meal lang sa Nando's. Share na kami. Para lang busog talaga. Ngayon naman, alas 2 na. Pupunta tayo sa MONA. Museum of New and Old Art. Ay, Museum of Old and New Art. Tingnan natin kung anong meron sa museum na yun. So mamaya ulit. Gandang-ganda ako sa mga bahay dyan sa gilid ng bundok. Ayun, may bus ako nakita. Puti. Tapos may mga At the yachting lights, effect pa. use the right 2 lanes to Malapit lang mag-ikot-ikot dito sa Hobart. Yung mga pasyalan ay mga less than 20 minutes lang na drive, no? Itong pupuntahan namin from dito sa Eastland Mall hanggang dun sa MONA ay 20 minutes. 17 minutes, parang ganun. take the third exit onto Berridale Road towards Berridale East. Take the third exit onto Berridale Road towards Berridale East, then turn left onto Main Road. Yun. Nakarating na rin kami sa Ito, muna. MONA. Ayan pala yung MONA. Very minimalist siya. Museum of New and Old Arts. Baliktad ako na naman. Museum of Old and New Arts. Madali lang siyang puntahan. 20 minutes lang. Dito ka na. Ganda niya. Ay, ano. Ganda oh. Punta tayo dyan muna. Oh, ang ganda ng playground. Winner. Ito na pala yung harap, no? Parang ito yung dugo. Ah? Ito mo, may mga installation, art installation din doon. Ayun, oh. Ganda doon. Dito muna tayo kaya. Ay, hindi pa. Ano ba? Paganto? Oo. Sige, tara. Ang ganda. Thriller. Kakaiba yung detail, oh. Ibang level. At ibang level din ang view. Ang ganda. So ito palang artwork na to, ang tawag dito ay confession. Kasi para siyang ear
na paikot-ikot ka. Tapos magko-confess ka lang, magsasalita ka. Tapos ang alam mo yung maririnig, makakarinig sa'yo. Yung kanina sa taas, yung parang may sculpture dun na parang trompeta. Dun pala siya maririnig. Ang galing, di ba? Korte siyang inner ear. Korte siyang inner ear daw. So, pagdating natin dito sa pinakagitna, careful daw kasi may maliit na door. So, nakalito tayo sa sasabihin nila. Door. Ayan na yun. Nasaan ang door? Walang door. Ah? Ito na yung door na kaya you can talk daw. So, just you want. Hello? Can you hear me? Are you having a nice day? Hello? I can't hear ya. Talk to me. It's dark. It's dark here. Ayan, nakaalis na kami dyan sa Mona. Ito yung sinasabi ko, oh. Yan yung ear. Yan yung, dyan mapupunta yung sound na sinabi mo kanina. Dun sa baba. Ang galing, diba? Oh. Ng installation na to. Ayan, anong oras na? Alas 5 na. Mag-aalas 5 na ng hapon. So, natapos na kami dito sa Mona. Akala ko saglit lang kami dyan sa Mona eh. Akala ko mga 1 oras lang kami. Pero naka 2 hours din tayo, no? Kasi ang ganda pala niya. Interesting siya. Yun nga lang, may bayad siya. Kung taga Tasmania kayo, mura lang yung bayad niya. Magkano? $5 lang. Pero kung taga ibang state kayo, ang bayad ay 38, no? $38. Hindi sana kami pupunta dito kasi yun nga may bayad kasi. San mga pinupuntahan lang namin, mga free na museum. Pero naisip namin since nandito na rin naman, punta na rin kami dito sa Mona. Pero ang ganda pala niya. Sulit yung bayad. Sobrang interesting ng mga interesting. Tsaka yung mismong yung mismong museum, no? Maganda yung museum, yung flow. Hindi nga lang ako nag-video kasi para pag pumunta kayo dito sa Mona ay bago sa paningin nyo yung mga exhibit nila. Pero maganda. Very interesting yung lugar. Tapos may mga outdoor na area na kahit hindi kayo siguro mag-ikot sa Mona, sa loob ng museum, pwede nyo ma-enjoy yung lugar kasi may mga kainan dito sa labas. So yun lang, overall ang araw namin na linggo na ito ay parang mix ng nature at saka museum. Pang pakiramdam nga namin parang ibang araw yung pagpunta namin sa Mount Wellington kasi ang lamig-lamig dun, diba? Ang hangin, sobrang lamig, sobrang ginaw, sobrang windy. So pagbaba namin dito sa Kapatagan, hindi parang mainit na tuloy yung feeling. Parang feeling tuloy namin 2 araw kaming gumala na magkaiba kasi magkaiba yung panahon. Overall, kalma lang kami nagala, hindi kami nagmamadali. Hindi katulad dati na gusto namin sa maghapon, ang dami naming mapuntahan. Ngayon, kalma lang. Tapos, naalala ko pala, kung gusto niyo pumunta dito sa Mona na hindi kayo nag-drive, kunwari, meron kayong pwedeng sakyan na ferry, di ba? Kasi kanina ang haba ng pila, yun pala, sasakay na sila ng ferry pa uwi. So, may ferry na pumupunta dito sa Mona. Kung makikita nyo kasi sa mapa, nasa dulo siya nung edge na katubigan na siya. So, overall, mas maganda naman yung aming naging araw. Buti maayos yung maganda yung panahon. Hindi sunny, pero at least hindi naman napakalamig. So, bukas naman, tingnan natin kung saan tayo mapupunta. Sana ay panoorin nyo pa rin ang aming mga videos dito sa Tasmania. At maraming salamat sa panonood nyo at pagsuporta sa aming YouTube channel. Mag-ingat kayo palagi, stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye! Bye-bye!